Muli po mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Ako po'y bumabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito mga kapatid ay mag-aral po tayo tungkol po sa banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating pag-share, pag-react sa mga video ng ating kapatid na Eli, na kung saan ito po mga kaibigan ay old Bible study pero napakaganda. Audio lamang po ito pero bibigyan natin ito ng mga talata na kanyang babasahin para makita natin yung mga talata. Nagustuhan ko kasi ang topic po dito ay tungkol po sa pag-ibig, kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano na may pag-ibig. Ito po mga kaibigan, para hindi na po tayo magluwat, panoorin na natin o pakinggan na natin yung pangangaral ng ating kapatid na Eli sa mga kapatiran. Nakita natin sa paglilingkod sa Diyos, kailangan ang pag-ibig. Minus pag-ibig, alisin ang pag-ibig na babaliwala ang anuman nating ginagawa. Kahit makagawa tayo ng mga dakilang gawa, walang pag-ibig, hindi po makabuluhan. Kahit magsalita ang wika ako ni San Pablo ng wika ng mga tao at ng mga anghel, magkaroon man ako ng buong pananampalataya, mapalipat ko man ang bundok, magkaroon ako ng kaalaman, malaman ko ang lahat ng hiwaga, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Para lang akong isang tangso na umaalingaw-ngaw, batingaw. Yan. Nakita natin yung paglilingkod is highlighted by love o sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ating tanong, ano ang marapat na paglilingkod sa Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos na dapat pagsikapang magawa na may pag-ibig? Yan ang ating tanong. Paano ang paglilingkod nating gagawin? How are we going to serve Him? How is that? How can that be? How are we going to serve our God? Remember, in the first part of our theme, nakita natin that we are serving a great God. Naglilingkod tayo sa isang napakadakilang Diyos. In fact, sabi sa Biblia, He is greater than all. We are serving the greatest of all beings in the universe. The greatest of all gods that is known to man. The Creator. Yun ang ating pinaglilingkuran. And what service are we going to offer Him? Yan po ang ating ipagpapatuloy. Basahin natin ang Levitico. Ganito po ang sinasabi. 1:3. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin, na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan. Ayan. Nung araw, ang sabi ng Diyos sa mga lingkod niya, kung maghahandog sila ng alay, handog na susunugin. Tandaan niyo mga kapatid, sa Biblia meron po iba-ibang handog. May handog na kakainin. May handog na ukol sa kapayapaan. May handog na ukol sa kasalanan. Yan. Yung handog na kakainin, gaya ng tinapay at iba't ibang mga pagkain, mga langis, ang kumakain nun sa saserdote. Yung mga nangangasiwa sa templo. Ngayon, yung handog na ukol sa kasalanan, ang napakahalaga doon yung kanyang dugo. Ibinububo yun sa ibabaw ng dambana upang tumubos ng kaluluwa, sapagkat ang dugo ang tumutubos dahil sa buhay. Nasa 17:10 hanggang 13 ng Levitico.
Pero itong sinasabing ito na handog na susunugin, hindi po ito kakainin. Susunugin talaga ito. Kung ito'y baka o tupa, this will be totally consumed by fire para ihandog talaga sa Diyos. Wala kang kukunin dito. Susunugin ito na isang masarap na samyo sa Diyos. Kaya ang tawag dito sa ibang parte, sacrifice. Hindi mo kasi pakikinabangan yun eh. Yun ay aapuyan at susunugin. Ngayon, pagka ang handog ay susunugin, ang dapat ihandog yung iisahing taon na walang kapintasan. Halimbawa, baka yun, isang taon siya, tapos lalaki siya, walang kapintasan. Kasi ang kahilingan ng Diyos, bawat panganay, lalaki, nagbubukas ng bahay bata, maging sa hayop o maging sa tao ay akin, sabi ng Diyos. It's a form of sacrifice. Kaya alam nyo mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, dapat ang i-offer mo, walang kapintasan. Ano ba ibig sabihin ng walang kapintasan? The best. Diba? Pag ihahandog natin ang paglilingkod sa Diyos, kailangan yung walang kapintasan. The best. Aawit ka sa Diyos, gawin mo lang. Do it the best way you can do it. Diba? Umawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Ang sabi ni Pablo. The best that you can do. Pag ihahandog mo sa Diyos. Maawit mo the best way you can. Hindi naman pinag-uusapan kung maganda ang boses mo o kaya ikaw ay disintonado ka. Basta yung the best. Pag alam mo na kasi, practice, nagiging perfect yung ginagawa. Pag lagi ka nagpa-practice, ganun na ibig ko sabihin mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, Marami po kasing pumupunta sa iglesia, sa mga simbahan, mga kababayan, sa bahay-sambahan na yung kanilang pagkanta, pag-awit, yung kanilang mga suot ay kung minsan may may pagyayabang pati yung mga kantahan sa mga iglesia ngayon. Parang hindi na po ang Diyos ang nalulugod doon, kundi yung umaawit na. Pagalingan na mga kaibigan, hindi na po yung nakasentro kung minsan sa Diyos, kundi nakatuon na po yung boses, yung talino ng tao, yung galing. Napakaganda itong mensahe ng kapatid na Eli kung atin pong iisipin lang talaga mga kababayan. handog ka, yung walang kapintasan. Ihandog mo yung awit, kung pwede, walang kapintasan. Siya may salita nun pag maghahandog ka, yung walang kapintasan. Hindi ko naman inimbento yun, mga kapatid. Nasa Biblia yun. Kaya, if you are offering it to God, you have a choice. But the choice must be the best. Kung maghahandog ka, yung pinaka-the best. Kaya nga yung mga magulang nung araw yung anak na panganay, which is the beginning of thy strength, sabi ng Biblia, ang pasimula ng iyong lakas, yun ang ihahandog mo sa Diyos. Yung panganay na nagbubukas ng bahay, bata na lalaki, wala ring kapintasan. Bawa, panganay na anak mo, niwe, bungi, bulag, may luslos, bawal ihandog sa Diyos yun. Ihandog mo sa Diyos yung anak mong panganay na walang kapintasan, lalaki. Hindi mo napapakinabangan yun. Dedicated na sa Diyos yun. Gagawin na yung saserdote.
maglilingkod ngayon sa templo, hindi na uuwi sa'yo yun. Yan. Ganun ang batas sa Israel nung araw. Kaya panganay, kasi yun ang the best, presumably sa lahat ng anak mo, yun ang pinanggalingan ng lakas mo. Doon ka malakas na malakas, panganay yun eh. Naintindihan nyo mga kapatid? Kaya, ang modo ng paglilingkod sa Diyos, the best. Ganun lagi mga kapatid. Pag-awit, pagkakatipon, pagpapasalamat, pakikisama. Give it your best. Di ba? Sa pagdadala ng pamilya, bigay mo yung best. The best. Not the better, but the best. Sa pakikisama sa asawa, bigay mo yung the best. Lalabhan mo yung karsunsilyo ng asawa mo. Bago mo ikulay, lababad mo muna sa Ariel para walang mantsa. Di ba? Give him the best. Makita mo yung kwelyo, para pag kasi nakita ng asawa mo, the best yung ginagawa mo, gusto ka man palitan, makukonsiyensya yun. Bawa, umaalimpong sa kanya yung sekretarya mo. Naamoy mo, mabango. Naalala mo, mahal na mahal ako ni Mrs., hindi ko magagawa ito. Tama? Deterrent yun eh. Tama mga kapatid o hindi? Lalo na may aral ang asawa mo, may aral. Kahit walang nakakakita, hindi ka lulukuhin nun. Kasi binigay mo sa kanya yung the best eh. Sa pagpapalaki sa anak, the best din. Diba? Pero above all, ang pinakamahalaga, yung mai-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Tingnan nyo, bibigyan ko kayang halimbawa. Si Haring Solomon, nagtayo ng templo na kung tawagin nung araw, bahay ng Diyos. Bakit bahay ng Diyos? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos nagpupunta dun sa templo, nagliliwanag yung itaas, meron dong liwanag, nagpapakitang nandun yung kaluwalhatian ng Diyos. Nung magtayo siya ng templo, alam niyo ginawa ni Solomon? Pakinggan niyo. Unang Hari 6:7. At ang bahay ng ginagawa ay ginawa na mga bato na inihanda sa tibagan ng bato at wala kahit pamukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay samantalang itinatayo. Ganyo, how special it can be. Ginawa yan sa bato. Pero walang pamukpok, walang palakol na ginamit nung itinatayo na yung bahay. Walang narinig na pukpok. Pero mo kadakila nung ginawa ni Solomon na yun? Bakit niya ginawang gano'n? Kasi doon pa lang sa tibagan ng bato, ini-eksakto na yung measurement. Wala nang babawasin pa, wala nang susukatin pa. Doon pa lang, eksakto na. Kaya pagdating doon sa site, pinagduduktong-duktong na lang, walang narinig na pukpok. Bakit? Anong sabi ni Solomon? Ba't niya ginawang so special yung bahay na kanyang ginagawa? Basahin natin sa Kronika 2:5. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila. Bakit? Sapagkat dakila ang aming Diyos ay sa lahat ng mga Diyos. Ayun. Ang bahay na aking itinatayo ay dakila sapagkat dakila ang aming Diyos. Sabi ni Solomon. He deserved the best because He is the best. Amen? Amen. Wala namang mas madakila pa sa Diyos eh. Yes. Kaya dakila ang bahay na tinatayo ko sapagkat dakila ang ating Diyos. Alam niyo ba mga kapatid kung gaano sukat ng bahay na itinayo ni Solomon? Pero alam niyo kung bakit special yon? Napakaganda itong pinapaliwanag ni Brother Eli. Talagang nakikita mo yung ganda ng kanyang ipinapakitang point ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Yung dingding nun, yung palibot nun, labas at loob, nilagyan ng lantay na ginto, mga kapatid. Kinalugkuba ng lantay na ginto yung buong bahay ng Diyos na yon na itinayo ni Solomon. Kumbaga, ginintuan yon.
that is golden. It is a golden house dedicated to the Lord of Israel. Sabi niya, pakibasa mo nga yan sa English, Sister Luz. And the house which I build is great, for great is our God above all gods. Yes, see? The house that I build is great, for great is our God above all gods. Dakila ang ating Diyos. Kaya, alam nyo, yan naman ang ginagamit. Kaya ikaw kami ngayon, kung magpatayo, magnificent house of worship. Kasi dakila ang aming Diyos. Mali naman sila ngayon dyan. Bakit? Sa panahon ng bagong tipan, ang tinatawag na bahay ng Diyos, hindi na yung gawa ng kamay. Ang tinatawag na bahay ng Diyos, yung kongregasyong Kristiyano. Pakinggan nyo, basahin natin. Sa 3 ng unang Korinto, versikulo 16, basa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ganyo, ang templo ngayon, hindi na yung kagaya nung ginawa ni Solomon na kahoy at bato. Ang templo ngayon, yung kongregasyong Kristiyano. Yan ang templo. Di nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabi ng Biblia. Kaya ngayon, ang dapat na pagawin mong mas maganda, yung organisasyon, yung samahan, yun ang dapat hindi hahapay-hapay. Dapat isang samahang konkreto na hindi kayang gibain ng kahit na sinong puwersa sa lupa. Yan ang dapat natin maintindihan, mga kapatid. Kaya, sa ating panahon naman, hindi naman ako nagsisikap magpagawa ng bahay na may ginto pa, no? Hindi ako nagsisikap doon. Ang sinisikap ko ay lumaki ng lumaki, lumago ng lumago ang mga taong walang bisyo, walang nangangalunya, walang naglalasing, mga taong gumagawang may takot sa Diyos. Yan ang paramihin yung mga taong maglilingkod ng tapat sapagkat sa paningin ng Diyos, ito'y napakadakilang templo para sa Kanya na tinatahanan ng Kanyang Espiritu. Yan ang dapat yung maintindihan, mga kapatid. Kaya, ang dapat itayo ngayon yung mga taong nakalugmok sa kasalanan. Hindi yung kahoy at simento, no? Ang katunayan ng doktrina yan, walang apostol na nagkatayo ng templo. Amen? Oh. Diba? Si Pablo nakarating sa Asia Minor. Nakarating siya sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Laodicea, sa Athens, sa Greece nakarating si Pablo. Kung doktrina yung pagpapatayo ng templo, sana nagpatayo siya ron. Naintindihan nyo ba? Biro mo, dodoktrina mo yung utos yung pagpapatayo ng templo. Although, hindi masamang magpatayo, pero hindi dapat na idagan yan sa miyembro. Paniwala ako, ang pangunahin nating pasan, yung pagpapalaganap ng aral para makahikayat ng lalong maraming mga taong pupuno sa templo espiritual ng Diyos. At yan ang samahan ng mga mananampalataya. Magagawa natin yan, mga kapatid, kung i-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Ako, naiisip ko talaga nung ako ay nasa high school, I did my best. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Back where we were before, nothing ever changes. Back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out at the door. Just once. Ayan, dapat, if you have the time, do your best. Alam nyo, nung nasa high school ako, laging ginagawa ko yun. I have done my best. Sa team writing, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, I am the best.
sa team writing. Kaya naging paborito ako nung aming principal sa high school eh. Ginawa akong assistant principal, ako nasa office. Kasi I do my best sa pakikisama. Meron akong teacher, si Mr. Kaisip. Sinulatan si Papang. Akala ko ano yung sulat, pinadala sa akin. Eli, dala mo sa tatay mo to ha. Yes sir. Pagdating sa bahay, tuwa si Papang nung mabasa yung sulat. Sabi, yung anak mo, very cooperative. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang kasipag na estudyante. Sabi ng teacher ko. Kaya ano I have really done my best. Nung magkamalay ako sa katwiran, sabi ko, kung sa mga bagay na panlupa, ginawa ko yung the best that I can do, the more that I have to do my best dahil na nakakilala ako ng katwiran sa paglilingkod naman sa Diyos. Yun naman ang aking, tingnan niyo mga kapatid, paminsan-minsan di naman siguro magiging kasalanan sa Diyos yun. When I read the Bible, when I start reading the Bible, I dedicated the best of my time. Nagbasa po ako ng Biblia 17 anyos. Pag nagbabasa ako, ayokong may istorbo. Mag-uumpisa ako ng alas 7 ng gabi, natatapos akong alas 4 ng madaling araw. Walang tulog. May papel ako saka ballpen. Lahat ng mabasa ko, dapat kong tandaan, sulat akong sulat. Isang makapal na notebook ako, susulat. Di pa uso computer nun Awa ng Diyos, nyo? Awa ng Panginoon Diyos. Ano nangyari? Napamahal sa akin yung Biblia. Halos nakabisado ko yung mga kailangang tandaan talata sa Biblia, di ba? Ito ba pagyayabang o kayo ba ang saksi o mga kapatid o pagyayabang ba ito o ano ba na natandaan ko ba ang Biblia o hindi? Because I did my best. I did my best. Mahal na mahal ko yung Biblia ko. Ang katunayan, yung kauna-unahan kong Biblia, 40 taon na ngayon, nandyan sa museum, buo pa. Yung pangalawa, nandyan pa rin. Yung pangatlo, nandyan pa rin. Ang mga Bibliang pinagpuyatan kong saliksikin sa matagal na panahon. Kung hindi siguro talagang dedicated yung ginawa kong pagbabasa, siguro kagaya lang ako ng ibang mga mangangaral saka mga leader ng reliyon na hindi makalabas, hindi makapagbukas ng programang pwedeng tanungin at usisain ng tao ang kanilang nalalaman. Di ba gano'n mga kapatid? Kasi nagbunga yun yung aking pagmamalasakit na malaman talaga yung sinasabi ng kasulatan. Pero I believe I should have done more. Humbly I speak before you. I believe I should have done more. Naniniwala ako na may mas magagawa pa ako. Kaya lang, nasa akin na rin yung mga pagkukulang. Kasi pag bata ka pa, minsan di mo nare-realize yung dapat mong ma-realize Kung minsan kung kailan ka matanda na at medyo mahina ka na, saka mo naiisip, ba't ba hindi ganun ang ginawa ko? Kung maibabalik ko lang ang dating inog na mundo, yun kanta ng matatanda yun Kung maibabalik ko lang, kung pwede mo nga ibalik lang, hindi mo na nga maibabalik Kaya sinasabi ko sa mga bata, ngayon pa lang mag-umpisa na kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Gawin nyo yung pinakamagandang magagawa nyo. Umawit kayo na may gusto. Manalangin kayo the best way you can. Dumalo kayo the best way you can do it. Kayo yung magpasalamat the best you can do it. Hindi ang the best yung mga suot. Hindi yun ang dapat tipis. Unang-unang dahilan sapagkat ang ating Diyos ay dakila. Dakila ang ating Diyos. Ibigay natin sa Kanya yung pinakadakila na magagawa natin.
Gaya ng ginawa ni Solomon at gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Alam nyo, yung mga unang Kristiyano nung araw, kung maglingkod sa Diyos, biro mo, sinusunog na, kinakain na ng leon, umaawit pa. In the first century Christian church, let us be as meek as them. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth, according to the Bible. Kung paano silang nagpakumbaba, ganun din tayo. Kung paano silang nagtiyaga, ganun din tayo. Naglalakad sila sa bayan, mga nayon, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling sa mga at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Si Susana, asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at ang iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Tanyo, talagang devoted sila, yung mga unang Kristiyano, devoted sila, ang sisipag nila sa kanilang paglilingkod. Yan pagpapakita how devoted they were, kung gaano sila katapat doon sa kanilang ginagawang paglilingkod. They have offered the best, and not only their best, but also their lives. Inialay ng mga unang Kristiyano ang kanilang buhay kasi nabuhay sila, mga kapatid, sa isang panahong pag tinawag kang Kristiyano'y nanganganib ka. Noong panahon na yon, pagka Kristiyano ka, uusigin ka, papatayin ka ng Imperyo Romano. Pinakakain sa leon, sinusunog ng buhay. Kaya noon, siguro hindi mo sasabihin, ako, Kristiyano ko. Pagmamalaki mo, ngayon pinagmamalaki pa. Ako, we are born again Christian. Ha? Because you are living in a situation that Christians are respected, Christians are admired. Pero mabuhay ka no na sabihin mo ikaw ay Kristiyano, manganganib ang buhay mo. Noong panahon na yon, hindi nila ikinahiya na sila'y tawaging mga Kristiyano. Yan. Hanggang sa kanilang ikamatay. Kaya, they have practically offered their best. Ang katunayan, yun ay pagsunod sa utos eh. Utos kasi yun eh. Pakinggan nyo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa Lucas, sa Gis, ganito sinasabi. Basa. Gis 27. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kita nyo? Pagsagot ni Kristo, ano ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Pagsagot niya sinabi, para maging dakila ang pagganap mo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Yan, ang dakilang utos. Gusto mong magawa yung pinakadakila para sa pinakadakilang Diyos, dapat na ibigay mong buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Isipin mo, no, kapatid, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Ano ang matitira? Meron ka bang ititira na lakas para sa sugal? Wala. May ititira ka bang lakas at pagpupuyat para sa lasing? Wala. May ititira ka bang lakas para sa pangangalo niya? Wala. Iibig mo lakas mo, puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip mo sa Diyos. And you will do the best pagka nagawa mo yan. Ang ganda, no? Ang sarap pakinggan yung mga itinuturo ni kapatid na Eli. Buo halimbawa, naanib ka na 50, mamamatay ka pala ng 70, di 20 na lang. Kung 60 ka mamamatay, di
10 na lang. Konti-konti na lang yun. Gawin na natin yung pinakamabuti nating magagawa. Naanib ka ng edad mo ngayon, marami ka ng sinayang na isinamba mo sa Diyos-Diyosan. Ang liluhuran mo, batot, simento at kahoy. Ngayon, luluhod ka sa Diyos. Natagal lang ng konti ang panalangin. Ang takot-takot naman ng panalangin. Totoo yun. Bakit pagka nagsusugal yung mga sugarol? Magdamag doon, hindi nga naghahapunan, nauulsir eh. Walang sinabi, tagal-tagal naman itong sugal na to. Meron ba kayo nakita, nagiinuman? Tagal-tagal naman itong inuman na to. Habang tumatagal, lalo silang nasisiyahan eh. Yes. Bakit pag nung nasa kalayawang ka, di ka nagmamadali? Magpakaligaya ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Magpakaligaya ka. Maglingkod kayo. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Dapat masaya ka. Ang paglilingkod sa Diyos may kasamang saya sa puso. Kahit may luha, masaya pa rin. 5:3. Basa, Roma. Hindi lamang gayon. At hindi lamang gayon, Kundi, nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Alam mo ay naglilingkod sa Diyos, may kapighatian, nagagalak pa rin. Baka sabihin ni iba, naloloko, may kapighatian, nagagalak. Naglilingkod ka sa Diyos eh. If it were be for the sake of your service to God, matuwa ka. Kung nga sa babae nga sa babae nga, ino-offer mo yun eh. Kahit libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang magdudugo, ay ligaya sa akin. Huwag kang manali sa bulong-bulungan. Ikaw, iro, ay pinagtaksilan. Pagkat maraming naiinggit lamang sa ating labis na pagmamahalan. Ninanais mo mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging dalisay. Dibdib ko, iro, buksan mo ng tuluyan. Sa puso ko'y malasin ang pagsinuntulan. Hindi nun lahat, batid ang tunay kong damdamin. Ikaw lamang ang ibig. Libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang magdudulo, ay ligaya sa akin. Punta mo kayo, kahit libong dusa lang. Alam nyo, ang sarap makinig sa mga ganito, mga kaibigan. Kung ganito lang sana ang laging pinapakinggan ng mga tao sa YouTube, sa Facebook, ay tiyak na tiyak ko po mga kaibigan na marami po tayong matututunan. Napakaganda yung nagbababad ka sa mga ganitong gawain, ganitong programa. Kasi marami kang matututunan, hindi lamang po sa mapapasaya yung pakiramdam mo, pati pa yung mga salita ng Diyos na dapat natin malaman tungkol sa kaligtasan ay talagang napakasarap mga kaibigan. Kaya yung mga nakikinig
sa programang ito, sa oras na ito, yung nakikinig sa pangangaral ng kapatid na Eli na ito, ay sana po mga kaibigan ay i-share nyo sa iyong mga kamag-anak, kapatid, para makita nila yung kagandahan ng tunay na pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos kaya, hindi mo kayang gawin yun, kapatid. Dapat maramdaman mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa asawa mo. Dapat na maramdaman mo, mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, sapagkat ito ang dakila at pangunang utos. Amen? Kaya, gusto niyong makarating sa langit, mga kapatid? Gawin natin para sa Diyos ang pinakamabuting ating magagawa sa paglilingkod. Let us offer Him the best that we can do, the best that we can say, the best that we can do for Him, the best that we can offer Him. Yon ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto natin ang Diyos ay makumbinsi natin na mahal natin Siya, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Let us start offering Him the best that we can do. Ano ang ganti ng Diyos sa mag-aalay ng pinakamabuting paglilingkod at magagawa sa Diyos? May ganti ba ang Diyos doon? Pakinggan nyo mga kapatid. Marcos 10:29. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Kita nyo, walang nag-offer sa Diyos ng paglilingkod na the best. Nag-iwan ng ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga kaibigan, lupa, bahay, kayamanan. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, sinakripisyo mo lahat yun. Walang taong gano'n ang ginawa na hindi tatanggap ng makaisang daang ganti sa buhay na ito. Makaisang daang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, bahay, kayamanan, etc. Kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Amen? Kita nyo? May ganti. Pag inoffer mo sa Diyos yung the best, gagantihin ka ng makaisang daang the best. Amen! Oh, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo ang Diyos marunong gumanti? Naniniwala rin ba kayo magagawa ng Diyos offer sa'yo makaisang daang the best? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Mas maligaya yung naglilingkod sa Diyos eh. Meron kang giya araw-araw. Meron kang pag-asang natatanaw. Hindi ka kagaya nung nasa labas na walang pagkakilala. Parang nangangapa. Pag nasa katwiran ka, alam mo eh. Alam mo, mas masarap mabuhay na may paglilingkod eh. Masarap na makakilala ka ng paglilingkod sa Diyos eh. Gagantihin ka, makakakita ka ng mga kapatid dito sa Sentral. Kahit nyo, yung mga babaeng bao nating inaalagaan dyan, nag-aalaga tayo. Hindi natin isinusumbat ha. Pero pag nasa iglesia ka ng Diyos, makakasumpong ka ng makaisang daang ulit na anak, kapatid, kaibigan. Di ba? Meron silang nag-aalagang doktor, may nag-aalaga silang nurse. Pag-aalagang may pagmamalasakit.
Kung sa bahay mo nga, yung anak mo, pandidirihan ka pa eh. Dito, hindi man didiri sa'yo. Tanong mo lang kung bakit. Talagang nurse yan ang trabaho niyan eh. Di man didiri yan. Sa loob ng iglesia, makakasumpong ka ng makaisandaang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Kaya, napakaganda nung sa mga Kristiyano. Biro nyo, napakaganda naman nun. Biro mo, nawalan ka ng isang bahay, ang igaganti, 100 bahay. Tama naman yun eh. Wala ka ng magulang, pagka sumama ka dyan. Wala, maraming magulang dito. Sasabihin mo walang magulang, makakasumpong ka ng 100 ama, 100 ina, 100 kapatid, 100 lupa, 100 bahay, kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa ba ang ganti ng Diyos? Ano pa ang ganti ng Diyos sa atin na mas mabuti pa? Di ba wala naman pinakamabuti na kundi yung buhay na walang hanggan? Life eternal. Kasi ang Diyos ganun eh. Kung ang Diyos kasi gumanti at magbigay, the best. Kaya dapat the best din tayo sa Kanya eh. Kasi siya, kung magbigay at gumanti, the best din. Pakinggan nyo, sa 1:17 ng Santiago, Ang bawat mabuting kaloob bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob Punta mo, sakdal na kaloob, perfect gift. Ano yon? ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anuman ng pag-iiba. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na pagbibigay o kaloob, saan galing? Bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago. Tingnan nyo, ang tao nagbabago. Bawa, tinanggap ka sa bahay mo. Unang tanggap pa lang. Sige kapatid, magpakabusog ka. Naku, talagang the best ang iaalay sa'yo. Nung pangalawa, sige kapatid, wala na yung magpakabusog. Pangatlo, kapatid. Pang-apat, nandito ka na naman. Ang tao nagbabago. Nagbabago tao. Kaya ang aral sa atin, makinig kayo ang aral. Basa. Magdalang. Kawikaan 25:17. Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa. Bakit? Baka siya'y mayamot sa iyo at ipagtanim ka. Magdalang naman ng paa mo sa bahay ng iyong kapwa. Baka ginawa mo ng parausan ng merienda, tanghalian, hapunan yung kapatid mo. Mahirap yan. Nakita ka, almusal. Kami konti, tanghalian, nandun ka na naman uli. Tapos kinabukasan doon ka na naman uli. Araw-araw na ginawa mo na siyang kainan. Hindi naman siya karinderya. Baka mainis. Mayamot at ipagtanim ka. Alam mo, pag paminsan-minsan ka lang pumupunta, mararamdaman mo, welcome na welcome ka eh. Pero pag dinalasan mo naman ang nag-aarimuhan ka, ayaw mo na yata magluto ng sarili, doon ka na lang nakikikain, baka magdamdam sa'yo. Pero ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos, ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas, bumababang mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago kahit anino ng pag-iba. Kaya kung siya'y magbigay, kung siya'y gumanti, sakdal, perfect, the best of gifts, the perfect gift is coming from the Father of lights, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. What does that mean? It means that all good things, perfect gifts, greatest of all gifts,
comes from the Father, and He will not change as the giver of a perfect gift according to the Bible. Hindi siya nagbabago. Ganyan ang Diyos. Kaya may utang tayo sa Diyos na ipagkaloob din natin sa Kanya yung the best eh. Kasi kung siya magbigay the best, bibigyan kaya halimbawa. Alam nyo, meron ba kayong kilalang the best? Halimbawa, Miss Universe. The best yun. Kaya nga Miss Universe eh. Halimbawa, champion sa tawag ng tanghalan. The best yun. Diba? Halimbawa, American Idol. Kaya lang, nawala na si Jasmine Trias. Pinapanood ko. Kamag-anak ko kasi yun. Jasmine Soriano Trias. Ay, nawala na. Inalis na. Nasa top 3 siya. Inalis na. Taga Hawaii po yun. Ilocano yun. Ilocano yun. At lahat ng Soriano, Ilocano, kamag-anak ko yun. Eh ngayon, akala ko siya the best eh. Mas mahusay yun kaysa doon sa babaeng maputi. Mas mahusay si Jasmine doon. Siyempre, atin yun eh. I love my own, my native land. Philippines, my Philippines. To thee I give my heart away. Philippines, my Philippines. Yan. Ngayon, meron pa ba kayong kilalang the best? Ako may kilala. The best. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pa bang ibang the best na po pwedeng ibigay ang Diyos? Wala na. Pero alam nyo, the best that He have in heaven, He gave unto us, and that is His Son, our Lord Jesus Christ. Ano ang sabi sa Biblia? 3:16 ng Juan, basa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kita mo? Ay, isa-isa. The best, yung pambinigay sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the way He is giving us gifts. He gives the best, and the best of the best He gave us, for He loved the world so much, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya makikita nyo, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng pagbibigay ng the best. Ang pinaka-the best na person sa langit, yun ang ibinigay ng Ama sa atin, yun ang kanyang bugtong na anak. Yan. Pero tayo, hindi hinihingi sa atin ng Diyos ang ating mga anak. Hindi rin niya hinihingi ang ating buhay. Hinihingi niya lang ang isang masayang paglilingkod kung saan gagawin natin ang pinakamabuting magagawa natin para sa Kanya. Sana maganap natin ito, mga kapatid. Ang sarap makinig, no? Mga kaibigan, na napakaganda sa isang oras na aking pakikinig dito sa mga ipinangaral ng ating kapatid na Eli ay talagang napakaganda po, no? Bitin na bitin. Kung talagang ikaw ay interesado sa mga ganitong programa, bitin na bitin, mga kaibigan. Kaya sayang, no? Sinayang po ng mga exiters yung una nilang pag-ibig. Iniwan nila, mga kaibigan, yung kanilang unang pag-ibig
At ang mensahe ng Diyos para sa mga exiters, mga kaibigan, gusto ko lamang pong basahin dito sa Revelation chapter 2 sa verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko, sabi niya, no, para sa mga exiters ito, para sa mga umiwas sa aral ng Diyos o sa humiwalay sa presensya ng Diyos. Sabi niya dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't sabi niya, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. So yan po yung panawagan ng Diyos sa mga kumakalaban ngayon sa mabuting gawa ng MCGI, mga kaibigan at mga kababayan. Kasi napakaganda po kung ano po yung mga programa na pangangaral ng ating kapatid na Eli. Ang isa pa sa mga gusto kong basahin dito po sa talata, mga kaibigan, mensahe po ito para sa mga taong humiwalay sa kanyang presensya dito sa Proverbio Kapitulo 1 sa versikulo 23. Magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. So pinapabalik po ng Diyos yung mga humihiwalay. So ibig sabihin, meron pa po tayong pagkakataon, no? Yung mga nakagawa ng kamalian, meron pa po tayong pagkakataon, no, mga kaibigan, para bumalik sa saway ng ating Panginoon. Napakasarap kung ibabad mo ang iyong sarili sa mga ganitong gawain, ganitong programa, ganitong napapakinggan habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nagluluto o naglalaba o nasa bukid. Ganito yung pinapakinggan mo, nakakapagtrabaho ka na nga, nakakapag-aral ka pa, natututo ka pa sa mga aral ng Biblia tungkol po sa pananampalataya at kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat na umantabay sa buong oras dito sa ating programang Expose the Truth. Sana po ay gawin natin itong lagi at atin pong mahalin ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, mga kaibigan.